Ang init sa Kalakhang, Maynila ay tila may sariling bigat, isang nakapapasong kalupkop na bumabalot sa syudad kahit pamalalim na ang gabi. Sa kahabaan ng Timog Avenue sa Quezon City, ang mga ilaw post na karaniwang nanlalabo dahil sa ambon ay matalas na tumatago sa gabi. Nagbibigay liwanag sa manipis na usok mula sa mga sasakyan at sa isang maliit na umpukan ng mga taong napatigil sa kanilang mga lakad, mga matang nakatutok sa isang di pangkaraniwang palabas. Sa gitna mismo ng kalsada, nakatayo ang isang pulis na kilala sa lugar dahil sa kanyang kayabangan at sa madalas na ipangungutongki sa mga motorista at maliliit na negosyante. Ang kanyang uniforme ay tila bahagyang kupas at lukot, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng artipisyal na kapangyarihan. Kasalukuyan siyang nakikipagtalo ng may pagmamataas sa isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt, ngunit may dignidad sa tindig, isang lalaking hindi alam ng pulis na si Brigadier General Mateo de Leon, isang iginagalang na opisyal mula sa hanay ng mga Scout Ranger ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, kilala sa kanyang bakal na disiplina at walang takot na paninindigan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng paghinto. Pinara ng pulis, si Isaberto Reyes, ang itim na jeep ng general ng walang malinaw na dahilan. Pinaratangan niya itong lumabag sa batas trapiko, isang alegasyong walang basehan dahil ang sasakyan ay marahan lamang na umaandar kasabay ng daloy ng trapiko. Ang mga taong naroroon, mga nagtitinda ng sigarilyo sa bangketa, mga call center agent na pauwi na, mga trooper ng jeep na nag-aabang ng pasahero, ay agad na nakahalata. Ang ilan ay nagsimulang kunin ang kanilang mga cellphone, ang mga screen ay nagniningning sa dilim, handang i-record ang anumang mangyayari. Hindi niyo ba nakita ang ilaw? Pula na, tumuloy pa rin kayo, sigaw ni Berto, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw, puno ng huwad na otoridad. Lumapit siya sa bintana ng sasakyan, ang kanyang mukha ay may mapanuyang ngiti. Kalmado lamang na ibinaba ni General de Leon ang bintana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, tila sinusukat ang bawat hibla ng pagkatao ng pulis sa kanyang harapan. Officer, berde pa ang ilaw ng ako'y tumawid. At kung mayroon man akong pagkakamali, handa akong tumanggap ng tiket. Ipakita mo sa akin ang ebidensya ng aking paglabag, wika ng general, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng hindi matitinag na kapangyarihan. Lalong nag-init ang ulo ni Berto. Para sa kanya, ang kahinahunan ng general ay isang anyo ng pang-iinsulto. Sanay siyang ang mga taong kanyang hinihinto ay agad na natatakot, nanginginig at nag-aalok ng ki-areglo. Aba, sumasagot ka pa. Baka hindi mo ako kilala dito, pagbabanta niya, at sinubukan pa niyang takutin ang general sa harap ng dumaraming manonood. Ang kanyang mga salita ay naglalayong ipahiya ang taong sa tingin niya ay isa lamang ordinaryong empleyado o negosyante. Ngunit si General de Leon ay hindi natinag. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi kayang gibain ng kayabangan ni Berto. Ang aura ng disiplina at panganib na nakapalibot sa general ay nagsimulang maramdaman ng mga tao. Ang ilan ay kusang umatras, alam na ang simpleng pagtatalo ay maaaring mauwi sa isang bagay na mas malala. Ito ay hindi na lamang banggaan ng dalawang sasakyan sa kalsada, kundi banggaan ng dalawang uri ng kapangyarihan, ang isa ay huwad at mapang-abuso, at ang isa ay tunay at nakabatay sa karangalan. Dahil sa pakiramdam na nababastos at nawawala ng kontrol, naging mas agresibo si Berto Reyes. Sa isang kilos na puno ng pagwawalang bahala sa batas, sinubukan niyang buksan ang pinto ng sasakyan ng general. Bumaba ka! Doon tayo sa presinto magpaliwanag, sigaw niya, nais niyang puwersahang palabasin ang general upang tuluyan itong mapahiya. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Ang kalmadong mukha ni General de Leon ay nagpakita ng isang bahagyang kislap ng desisyon. Sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, isang galaw na hinubog ng mga taon ng pagsasanay sa gitna ng panganib, binuksan niya ang isa sa kanyang mga bag sa loob ng kotse. Hindi baril ang kanyang kinuha, kundi isang bagay na mas malakas ang simbolismo, isang bagay na magsisilbing babala. Ang mga taong nagre-record ay napasinghap. Ang ilan ay nagsimulang magsigawan sa takot at pagkasabik, hindi makapaniwala sa tapang ng lalaki na harapin ang isang abusadong pulis sa ganitong paraan. Kasabay nito, isang tunog ang pumailan lang mula sa di kalayuan. Isang tunog ng sirena. Ngunit hindi ito ang karaniwang tunog ng sirena ng pulis.
Ito ay mas malalim, mas mapilit, ang sirena mula sa convoy ng security detail ng general, na laging nakasunod sa kanya sa isang maingat na distansya, handang umaksyon upang tiyakin ang kanyang kaligtasan at ng mga sibilyan sa paligid. Biglang nawala ang lahat ng kayabangan sa mukha ni Isaberto Reyes. Napalitan ito ng purong sindak. Ang kanyang kulay ay namutla, at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa pagkataranta, tumakbo siya papalapit sa umpukan ng mga tao, tila naghahanap ng kakampi o ng matataguan. Ngunit huli na ang lahat. Bawat galaw niya, bawat salita niya, ay nakatutok na sa lente ng 10-10 kamera ng cellphone. Sa kabilang dako, dalawang matandang lalaki na trooper ng taxi, na nakaparada malapit doon, ay nagbulungan. Kilala ko yung mama sa FE, sabi ng isa. Si General De Leon yan ng Scout Rangers. Nako, lagot yang pulis na iyan. Walang galang sa isang taong ang laki ng serbisyo sa bayan. Ang mga salitang iyon ay mabilis na kumalat sa mga tao na nagdagdag ng bagong dimensyon sa tensyon. Samantala, nanatiling kontrolado ng general ang sitwasyon. Hindi siya gumawa ng anumang marahas na hakbang. Ang kanyang presensya lamang, ang kanyang matikas na tindig at ang kanyang matalim na tingin ay sapat na para lituhin at paralisahin ang takot na si Berto. Bawat kilos ng general ay pinanood, bawat hininga niya ay pinakiramdaman ng mga taong nakapaligid. Ang tanong na nasa isip ng lahat, ano ang susunod na mangyayari? Ang apoy ng karangalan na nagliliyab sa dibdib ng general ay malapit nang magliyab sa isang paraan na hindi malilimutan ng sinumang nakasaksi. Ang mga sumunod na segundo ay naging isang sandali na tila huminto ang oras sa abalang kalsada ng timog. Si Isaberto Reyes, sa kabila ng kanyang takot, ay sinubukan pa ring isalba ang kanyang nababasag na pagkatao. Sumisigaw pa rin siya ng mga banta, nagsasabing tatawag siya ng backup, ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Ang kanyang mga hakbang ay natigil nang titigan siya ni General De Leon ng diretsahan, isang tingi na malamig at matalim, tila tumatago sa kanyang kaluluwa at hinuhubaran siya ng lahat ng kanyang kasinungalingan at kayabangan. Ang aura ng general ay napakalinaw, alam ng lahat na hindi ito isang simpleng alitan. Ito ay isang pagtuturo ng leksyon. Bigla, sa isang kilos na mabilis at tiyak, kumuha ang general ng isang mahabang pusporo mula sa kanyang sasakyan. Hindi ito para manunog ng walang dahilan, kundi bilang isang simbolikong pagpapakita ng kanyang hindi natitinag na paninindigan. Sinindihan niya ang pusporo, at ang maliit na apoy ay nagbigay ng matingkad na liwanag sa madilim na gabi. Napaurong si Berto. Ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na napahinto sa paghinga. Alam nilang ang susunod na mangyayari ay magiging makasaysayan. Mula sa isa pang kompartimento ng kanyang sasakyan, kinuha ng general ang isang maliit na basahan na halatang binasa sa gaas, isang bagay na tila laging nakahanda para sa mga di inaasahang sitwasyon, isang simbolikong sandata. Mahigpit niyang hinawakan ang nagliliyab na basahan at, sa isang tiyak na kilos, inihagis ito malapit sa motorsiklo ni Berto, ang mismong motorsiklong ginagamit nito sa araw-araw na pangungutong at paghahasik ng takot sa mga inosenteng mamamayan. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa motorsiklo, naglalabas ng makapal at maitim na usok na may masangsang na amoy ng nasusunog na plastik at goma. Isang kolektibong sigaw ang kumawala mula sa mga manonood, isang sigaw na maihalong pagkamangha at takot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong pag-unawa. Naiintindihan nila ang mensahe ng general, walang sinuman, gaano man kaliit o kalaki ang kapangyarihan, ang may karapatang yurakan ang dignidad ng iba, lalo na ng isang taong naglingkod sa bayan. Nataranta si Berto. Sinubukan niyang apulahin ang apoy gamit ang natitirang tubig sa kanyang maliit na botelya, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Ang apoy at usok ay tuluyang nilamon ang kanyang motorsiklo, ang simbolo ng kanyang pang-aabuso. Habang si General De Leon ay nanatiling nakatayo ng mahinahon, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Berto. Ang disiplina ng isang tunay na sundalo ay kitang-kita sa kanyang bawat kilos. Ang mga mamamayan na kanina ay nag-aalangan ay nagsimula ng maglakas loob. Ang ilan ay lumapit at pinigilan si Berto upang hindi ito makatakas, binibigyan ng sapat na oras ang general na tapusin ang kanyang simbolikong pagtuturo. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating na ang security detail ng general. Mabilis at propesyonal nilang siniguro ang lugar. Si Berto Reyes,
basang-basa mula sa tubig na ipinangsaboy niya sa kanyang nasusunog na motorsiklo, ay dinala palayo sa mga tao. Ang mga video ng insidente ay agad na kumalat. Bago pa man matapos ang gabi, ang mga cellphone sa buong Pilipinas ay nagliliwanag dahil sa mga kuha ng nagliliyab na motorsiklo at ng matapang na general. Ang video ay in-upload sa Facebook, Twitter, at TikTok, at sa loob lamang ng ilang oras, ito ay naging viral. Pinag-usapan ng lahat ang pambihirang tapang ng general at ang karapat-dapat na kapahamakan ng aroganting pulis. Hindi lamang nagpakita ng katapangan si General De Leon, ipinunto rin niya ang etika at disiplina na dapat taglayin ng bawat alagad ng batas. Bahagyan niyang iniyuko ang kanyang ulo bilang simbolikong paggalang sa mga mamamayang nakasaksi. Bago pumasok sa kanyang sasakyan at tahimik na umalis, nag-iwan ng isang malakas na mensahe sa gitna ng usok at kaguluhan. Ang dignidad at karangalan ay mas mahalaga kaysa sa anumang huwad na kapangyarihan. Kinabukasan, ang buong Kamaynilaan ay ginulantang ng balitang viral mula sa nagdaang gabi. Sa social media, ang mga hashtag tulad ng Pulis Arogante, General Scott Ranger, at Dignidad ng Bayan ay naging numero 1 sa mga trending topic. Mula Luzon hanggang Mindanao, pinag-usapan ang tapang ni General Mateo De Leon na harapin ang isang tikotong copy na matagal ng salot sa komunidad. Ang video ay ibinahagi ng libu-libong beses at naging pangunahing paksa sa mga palabas sa telebisyon at radyo. Ang pamunuan ng Philippine National Police, PNP, sa Camp Crame ay agad na kumilos. Dahil sa matinding panggigipit mula sa publiko, ipinatawag nila si Isaberto Reyes para sa isang masusing investigasyon. Ang galit ng taong bayan ay hindi mapigilan. Humihingi sila ng mabilis at matigas na aksyon dahil ang asal ng pulis ay hindi lamang nagdulot ng kahihiyan sa institusyon ng kapulisan, kundi pati na rin sa mga mamamayang dapat nitong pinaglilingkuran. Ang iba't ibang media outlet ay nag-ulat ng detalyado tungkol sa insidente, binibigyang diin kung paanong ang kayabangan ng isang alagad ng batas ay salungat sa mga prinsipyo ng profesionalismo at serbisyo publiko. Sa kabilang banda, si General De Leon ay umani ng papuri at paghanga. Maraming mamamayan ang nagpaabot ng kanilang respeto sa kanya, lalo na sa kanyang pamamaraan. Hindi niya sinaktan ang pulis, sa halip ay nagbigay siya ng isang simbolikong aral na mahirap kalimutan. Binigyang diin ng ilang komentarista na ang ginawa ng general ay nagpapakita kung paanong ang militar at pulisya ay dapat na magtulungan ng may mataas na antas ng etika. Si Isaberto Reyes ay naharap sa malubhang kahihinatnan. Pansamantala siyang sinuspinde sa kanyang tungkulin habang isinasagawa ang internal na investigasyon. Ang kanyang mga kasamahan sa presinto, na dati kinikibit balikat lamang ang kanyang mga kalokohan, ay nagsimula ng dumistansya sa kanya. Ang pagiging viral ng insidente ay tuluyang sumira sa kanyang reputasyon. Ang mga mamamayan na dati takot sa kanya ay nakaramdam ng malaking ginhawa. Para sa kanila, ang pangyayari ay isang tanda na ang katarungan ay posible. Itinuring ito ng ilan bilang isang paggising sa moral na kamalaya ng mga nasa kapangyarihan. Ang kwentong ito ay nagdulot din ng pangmatagalang epekto. Ang mga mamamayan na dati takot na isumbong ang mga pang-aabuso ng mga alagad ng batas ay nagsimulang magkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ang video ay ginamit pa nga sa mga paaralan at mga seminar bilang material para sa edukasyon tungkol sa katapangan, dignidad at tamang asal. Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyon, nanatiling mapagkumbaba si General De Leon. Sa isang maikling panayam sa mga mamamahayag, sinabi niya na ang kanyang layunin ay hindi para ipahiya ang sinuman, kundi para ipaalala sa bawat alagad ng batas na ang kapangyarihan ay may kaakibat na malaking responsibilidad at disiplina. Ang uniforme na ating isinusuot ay sagisag ng tiwala ng taong bayan. Hindi ito lisensya para mang-abuso, wika niya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kapanatagan sa publiko at lalong nagpatibay sa mensaheng moral ng kanyang ginawa. Walang puwang ang pagmamalabis sa isang bansang nagpapahalaga sa batas at dignidad. Ilang linggo matapos ang viral na insidente, unti-unting bumalik sa normal ang ritmo ng buhay sa Quezon City. Ngunit ang alinggaw-ngaw ng pangyayari ay nananatili, lalo na para kay Isaberto Reyes na ngayon ay formal nang nahatulan ng mga parusa mula sa kanyang institusyon. Siya ay na-demote ng ranggo, tinanggalan ng ilang benepisyo, at sa pilitang isinailalim sa isang masusing programa ng retraining at disiplina.
Ang kanyang pangalan ay tuluyan ang nadungisan sa mata ng publiko at maging sa kanyang mga kasamahan. Ang mga nagtitinda at super sa lugar kung saan siya dating nagpapatrolya ay nagdiwang, para sa kanila, ang katarungan ay naipatupad na. Samantala, si General Mateo de Leon ay nanatiling tapat sa kanyang pagiging pribado at mapagkumbaba. Hindi niya hinangad ang katanyagan mula sa pangyayari. Sa bawat pagkakataon na siya ay sinusubukang kapanayamin, lagi niyang binibigyang diin na ang kanyang ginawa ay para ipagtanggol ang karangalan at magbigay ng aral, hindi para maghiganti. Ang kanyang mensahe ay malinaw, ang tunay na kapangyarihan ay laging may kasamang responsibilidad at etika. Ang insidente sa Timog Avenue ay naging isang buhay na halimbawa ng katapangan ng isang mamamayan na nagkataong isang sundalo na may paninindigan sa tama. Natutunan ng marami na ang paglaban sa pang-aabuso ay hindi palaging nangangahulugan ng dahas, kung minsan, ito ay nangangahulugan ng katatagan at tapang na manindigan para sa kung ano ang tama. Ang kwento ay ginamit ng mga paaralan, komunidad, at media bilang isang case study tungkol sa integridad, disiplina, at katapangang moral. Sa panig naman ng FFI, ang insidente ay nagbunsod ng isang seryosong pagsusuri sa kanilang hanay. Binigyang diin ng mga matataas na opisyal ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay sa etika at profesionalismo para sa kanilang mga miyembro upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Si Berto Reyes ay naging isang babala sa kanyang mga kasamahan na ang pang-aabuso ay hindi na palalampasin, lalo na sa isang panahon kung saan ang bawat mamamayan ay may kamera sa kanilang bulsa at boses sa social media. Sa huli, nasaksihan ng mga taga-Maynila ang isang simbolikong tagumpay laban sa pagmamalabis. Si General de Leon ay bumalik sa kanyang mga tungkulin ng walang gaanong ingay, ngunit nag-iwan siya ng isang aral na hindi malilimutan, ang dignidad, tapang, at disiplina ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang uniporme o posisyon. Ang kwento ay naging isang modernong alamat sa lungsod, ipinapasa mula sa isang bibig patungo sa isa pa, bilang isang paalala na ang bawat isa, maging general man o ordinaryong mamamayan, ay may tungkuling pangalagaan ang karangalan ng bayan. Sa ganitong paraan, ang isang gabi na puno ng tensyon at potensyal na kaguluhan ay nagtapos sa isang malinaw na aral na ipatupad na katarungan at isang positibong pagbabago para sa komunidad at sa mga institusyon.